Kumusta? Magandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So sa hapong ito mga kapwa ka-farmers, bago natin pisahan ang ating talking point kung paano kami mag-feed para po sa tataniman po natin ng kamatis. Unang-una, maraming salamat po sa lahat ng mga bagong subscriber at saka mga solid na mga subscriber na nakapag-subscribe sa atin mula pa noon hanggang ngayon. So sa inyong lahat at saka sa aking mga viewers, maraming salamat po dahil po sa inyo. Road to 17k subscriber na po tayo sa ating munting YouTube channel. So maraming salamat po sa inyong lahat at sa inyong patuloy na pagsuporta. So kung wala ko po kayo, hindi po namin to mararating hindi ko po yun mararating ang road 17k subscriber. So ngayon mga ka-farmers, nag-feed po kami para sa kamatis, and then yung gitna dito daanan pa namin to uli ng tiller, and then ito ang ating nakaliat na poste para sa ating kamatis, kasi ang kamatis din natin itatanim sa gitna. So parang safe ang ating at nakaangat ng konti. Yan mga ka-farmer, nag-feed kami. Yan, pinapala namin yung diana ng tiller, and then may nagtitiller yung usok sa alikabok. So yun po mga ka-farmers, kasi napakainit po din yung mga ka-farmers, sobrang init kaya nga malikabok. So ang ginagawa po namin mga ka-farmers, kung bakit magandang tingnan, matuwid ang aming ginagawa, naglagay po tayo ng linya o linsa. Ayan, may linya kami mga ka-farmers. So yung linya, yun ang sinusunod sa ating mga tauhan, yung linya na yun. So ito ang dinitatanim ang kamatis. So yung bandang gitna, yun ang papalahin nila. So katulad nito mga ka-farmers, pero kita mga ka-farmers, hindi na naglinsa dahil kabisado na natin ang pag-feed. Ayan po sila. So 7 lang po kami mga ka-farmers na nag-feed dito. So kaumpisa na pa lang namin, nag-trial kami kasi malilim, walang init So inumpisahan namin. So kita nyo kung gaano kalikabok mga ka-farmers dahil po sa sobrang init yan. So wala pang 20 minutes. Yan na. So ganito lang po kami mga ka-farmers ang discarding namin sa pag-feed para tataniman ng kamatis. And then dadaanan namin to ulit ng tiller. Ito ang aming tiller mga ka-farmers na gagamitin. So maganda na tong ipala kasi hindi man masyadong durog pero hindi siya matigas dahil palagi siyang sa tiller, nabubungkal. Ayan ang tiller natin mga ka-farmers. Ito ang aking pala na ginagamit. Ayan. So ang ginagawa naming panglinya yung Atlas Flatwine, parang matuwid mga ka-farmers. Ayan po sila So ganyan lang mga ka-farmers ang diskarte o technique namin sa pag-feed, kasi wala kaming tiller o talim na parang diretsong ma-irrigation. So pinapala na lang namin. So yung ganito kaluwang mga 1 hektarya, siguro kung mag-umpisa kami simula sa umaga hanggang hapon, hindi to abutan namin ng hapon. Kasi sanay na po kami sa mga ganitong gawain yan. So may isang tao din na 1, 2, 3, 4, 5, 6. May isang tao pa sa likod ng puno ng langka diyan. Yung parang nausok mga tao yan na mga ka-farmers na nag-feed. So yan po kami mga ka-farmers. So naglagay lang kami ng linsa o linya para matuwid. So idiretso pa namin to hanggang sa isang poste namin dyan, kasi yun ang isang dulo. Yan ang nag-tailor. So parang hindi masyadong matigas ang lupa So yung ampalaya natin mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, nakagapag na po lahat nakakaakyat na.
So nasa 6,000 po kapuno ang ating ampalaya. So 22 days na siya ngayon. So siguro sa Martes lagyan na namin, mag-i-install na siguro Martes, Miyerkules siguro, no, mga 2 araw siguro tapos na namin ang pag-install sa taas. Yun ang target natin. Kaya nag-bid kami, i-bid namin tong tataniman ng kamatis at saka sa talong, ganun din i-bid natin. Pero hindi na namin to i-mulching mga ka-farmers kasi itanim namin to ng malalim and then hahagisan namin uli ng lupa. Pwede naman po to siya i-mulching mga ka-farmers basta may itanim lang siyang malalim. Yun po ang kagandahan. Yan, may nanood no sa mga taong nagtrabaho. So kung tingnan nimo parang nausok. So yun lang po siguro ang may share ko po at may bahagi sa inyo sa hapong ito. So kung may mga katanungan man kayo mga farmers patungkol po sa pag-aalaga po ng kamatis, kung ano po ang mga fertilizer at saka fungicide, kasi yun po ang pinaka-importante na malalaman ninyo. So sa mga kamatis farmer, mga talong farmer, ampalaya farmer, abangan nyo lang mga ka-farmers kasi marami na po tayong mga punla dyan, no, na kamatis at saka talong na ating itatanim. Kasi ang talong natin mga ka-farmers siguro nasa mga 15k kapuno ang ating itatanim, and then sa ampalaya 6k kafin, and then sa kamatis mga 10k. So yun po ang kadami ang ating itatanim. So ang nakatanim na natin dito ampalaya pa lang, and then ang sunod kamatis at saka talong. Sabay na ang siling sigang at saka bil. So pag matataniman na natin to mga ka-farmers, hindi na to bumaba sa mga 6 hectares, and then kasama sa kabila nasa 11 na hectares lahat. Kasi ang kabila mga ka-farmers natataniman na po natin lahat. So ang tanim natin sa kabilang farm natin, sa farm 1 natin ay pipino, sitaw, okra, upo, talong. Yun po ampalaya meron doon. So marami tayong talong doon mga ka-farmers. Meron tayong 3 area sa talong doon, palaging nag-harvest. Dahil nandito ako sa farm to kasi dinidibilo pa natin to mga ka-farmers, kasi ang luwang nito ay 11.8, hindi pa nararo yung harap. Ito pa lang nasa 6 pa lang hectares. So nandito ako nagpo-post, kaya nga nag-harvest lang kahapon, hindi tayo nakapagawa ng video, hindi nakapag-update. So pasensya na po. So dito na lang ako mga ka-farmers. So yun lang po siguro ang may share ko sa inyo kasi makulimlim na Okay, so bago tayo magtapos, big love shout out sa lahat ng mga subscriber, mga viewers, share at commentators. So sa inyong lahat at inyong walang sawang pagsuporta, maraming salamat po. Bye bye and God bless. Hanggang dito na lang. Thank you.